morning, share ko lang yung sit up ko, small sit up. 30 inches by 18 inches or 20 inches yata to. Tapos 12 inches yung height. Tignan mo, ang linaw ng tubig ko. Kasi may submersible pump tayo. Tapos nakapag-colonize na yung good bacteria nito sa tank natin. Tapos ayan, nagkakaroon kasi ng stock yan ng tubig. Kahit patayin mo yung motor, may matitirang tubig dyan at good bacteria. Kahit magbawas ka ng 30% dito sa tank mo, pagbalik mo ng tubig na panibago, pagdagdag mo ng tubig na panibago kasi nagbawas ka, dadaan dyan sa filter mo, babalik dito. So mabilis niyang ma-colonize yung buong tank mo ng good bacteria. Yung tawag na good bacteria. Ngayon, parang pinapabigat kasi niya yung mga dumi. Tapos yun din yung good bacteria kumakain ng pollution sa tubig mo. Kung sobra-sobra man pakain mo, ayun, malaki talaga yung factor ng filter or filtration na may canister filter. Ito kasi filter din tawag nito Pwede rin kasi ito lang yung gamitin mo The problem kasi nito, parang pang sala lang to, may foam lang yan sa loob. Tapos pag nag-drain ka pinatay mo yung pump, babagsak sa pan mo yung niyan, yung tawag nito, tubig. So walang matitirang tubig dyan. Ngayon, napapasama yung good bacteria doon sa inalis mong tubig sa tank mo. So ayun yung nangyayari. So hindi agad-agad mako-colonize niya. Kaya ang pagpakain ka, pulot na agad yung tubig mo. So ito lang, dalawang canister lang yan na maliit lang. Yun yung bagsak niya, yun na rin yung aeration niya. Kung ito 6.5 6 watts lang pala to. Tapos nilagyan ko lang ng wire mesh kasi krillings yung nakalagay rito. Tapos kahit naman mahina lang yung pump mo, basta may storage kang ganyan kasi na pag naglinis ka, hindi halos lahat ng tubig mo nauubos pag nilinis mo kasi may natitira pa dyan Tapos may mga laba rin yan, porous ring, tapos foam. So doon sila tumatambay kasi kaya hindi nauubos talaga or mas madaming matitirang good bacteria sa pan mo pag naglinis ka. Ito naman yung sit up natin 12 inches to, ang tubig niyan 12 inches, may pump din yan. Tingnan mo ang linaw malalim tubig niya pero ang linaw. Ito naman yung pump natin, isang tank 4x3 feet, 8 inches ang tubig nito. Tingnan mo, 8 inches yan. Yun mo, 8 inches tubig niyan. Pero krillings lang laman yan. Bakit wala namang namamatay? Hindi naman namamatay, wala naman ako nakitang patay na krillings dyan. Kasi una, may tinaniman ko. Tapos ang laki ng filter niya canister filter style. So balde yan, 50 yan, 150 yung tatlong balde sa bakery. Makakabili kayo sa bakery. Kung gusto nyo walang mamamatay sa crayfish nyo, kailangan nyo gumawa ng filter. Tapos doon kasi nagsisimula yan sa yung bago yung tubig. Kailangan mo muna kasing makolonize ng good bacteria yung tank mo, or madaming good bacteria ba sa tank mo. Kasi pag konti lang, hindi niya kaya yung mga pollution sa tubig na nangyayari dahil sa sobra-sobra mong pagpapakain or mga tira-tira mong pagkain ng crayfish mo, hindi naubos. Meron mga tira yan sa akin Hindi ko na yung kinukuha, hindi ko na yung sinasipon. Mga dumi-dumi. Meron din yan. Tapos yung pagkain na PO2. Ito yung kinukuha kasi kainin din naman nila yan. Natutukan nila yung bulok-bulok Saka hindi napupulit yung tubig ko dyan kasi daming halaman. May filter pa ako. Pag sinipag ako, saipunin ko lang yung dumi parang alikabok sa tubig na nasa sahig. Yun lang. Kaya yun yung advice ko. Kumawit ka, wala namang masama kung wala kayong magamit kasi wala kayong kuryente. Pero yun nga, dapat alam natin ang consequences doon na possible na may mamamatay. Kaya kung wala kayong wala kayong kuryente, so siguro taniman nyo, tapos dapat malawak yung pan nyo, tapos konti lang yung laman. Ngayon, kung kaya mo mag-air pump, mas maganda. Taniman mo rin ulit para may pang dagdag tulong para sip-sip sa
ano, polusyon sa tubig na nangyayari dahil sa pagkain na tira-tira. At kung kaya mong gumawa ng UIA filter na ganito, mas ganda. Kasi para safe. Kasi alam naman natin tayong mga nag-aalaga, lalo na pagsimula pa lang, gigil na gigil tayo na kinabukasan. Dapat may malaki na at pangatlong araw, buried na yung creepies natin. Diba? Sang-ayon ba kayo dyan? Lahat talaga tayo ganun ng excitement na dapat lumaki na kaagad to para kaya pakain tayo ng pakain ng madami. Ngayon, hindi kaya ng tubig at hindi kaya ng good bacteria nang nandiyan sa pond mo dahil wala kang filter, wala kang mga halaman. So, tigok ang creepies mo. Instead na excited ka, ayun, ang lungkot mo na. So, ayun lang po yung advice ko. Dapat hanggat maaari gumamit tayo ng filter na canister filter. Kung kaya man nating ng canister filter, gumawa ng canister filter, yun talaga yung pinaka-advice ko. Yun lang po, opinion ko lang po yun. Bahala kayo kung sasang-ayon kayo o hindi. Sana may makuha kayong idea at informasyon doon sa mga sinabi ko. Thank you!